ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag kapusukan ang ating pinairal, sanga-sangang problema ang posible nating kasapitan. Kaya nga mag-ingat tayo kung kanino natin basta hinahanap ang kalinga na kailangan natin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang mag-control? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung mahal mo ay ipaglaban mo at kung para sa iyo ay alagaan mo. Maliit pa lamang ako ay mahilig na akong magbasa ng mga nobela kung saan ay nagkakatuluyan sa dulo ang mga bida. Kaya nga minsan na rin akong nangarap na makatagpo ng lalaking mamahalin ko at mamahalin ako. Pero habang lumalaki ako ay napagtanto ko ang kaibahan ng mga istoryang nababasa ko sa libro laban sa realidad ng buhay. Bago po ako magpatuloy sa pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sabihin na masugid ninyo akong tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Agnes, 42 years old at taga Tagaytay City, Cavite. Pero hindi talaga ako lumaki rito, tubong Quezon City talaga ang aming pamilya. Ngunit kinailangan naming lumipat ng tirahan para na rin sa kapanatagan ng aming kaisipan. Magsisimula ang aking istorya noong kabataan ko. 14 anyos ako noon, samantalang ang ate Cynthia ko naman ay 18 anyos naman. Dalawa lamang kaming magkapatid at masasabi ko ngang sangang dikit nga talaga kami. Simula pa lamang sa pagkabata namin. Kumbaga hindi ko lang basta ate si ate Cynthia. Matalik na kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. At mahal na mahal namin ang isa't isa, Papa Dudut. Ano ba kasing iniiyak-iyak mo dyan? Gusto mo bang awayin ko yung semento na pinagdapaan mo para makaganti ka? Ate, aamin na ako. Hindi talaga ako nadapa, ate. Sabi na eh. Sige, sabihin mo. Paano ka nagkasugat? May tumulak sa akin. Anak ng tuknening. Sino gumawa niyan sa'yo, ha? Sabihin mo. Ate, huminahon ka lang. Paano ko hihinahon? Ang lakas naman ng loob ng gumawa niyan sa'yo. Ano? Sabihin mo, sinong nanulak sa'yo, ha? Wag na lang, ate. Anong wag na lang? Pag hindi mo yan sinabi, mamimihasa yan. Baka ulit-ulitin niya pa ang ginawa niya sa'yo, kaya sabihin mo na sa akin kung sino yan. Si Gina. Gina? Yung siga-sigaan dun sa kanto? Oo, siya nga. Eh, kaedad ko na yun tapos pumapatol siya sa mas bata sa kanya? Lagot sa akin yung babaeng yun. Makikita niyang hinahanap niya. Tara, Saan? samahan mo ako sa kinaroroonan ng Gina na yan. Ate! Ate Sina! Tama na yan, ate! Tama na! Ipaghihigan ka sa babaeng to!
Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, paano ako maaawa sa'yo? Ate, tama na. Baka mapahamak ka eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng ko para hindi pa marisa ng ibang tao. Ayoko sa lahat. Yung inaagrabyado ang kapatid ko! Itiwan mo nga ako! Saklala! Tulungan niyo ako! Saklala! Papadudot laging sinasabi sa akin ni Ate Cynthia na handa siyang makipagpatayan. May pagtanggol lamang ako. At walang kahit na sino ang pupwedeng umagrabiyado sa akin, lalo't wala rin naman akong ginagawang masama sa kanila. Kaya nga kahit na sermonan kami noon ni Nanay dahil na rin sa pagkakasangkot namin sa away, ay hindi na namin yon minasama at dinamdam ng matagal. Simula noon ay wala nang umaway sa akin sa lugar namin, lalo't kilala nila ang ate ko kapag nagalit. May iba na akong maliban na lamang at may iba na kung ano-ano pang pangit na salita at katawagan ang binansag nila sa ate ko. Bagay na kinalungkot ko ng husto. Dahil sa totoo lang ay napakabait ni Ate Cynthia. Napakalambing niya at kalmado at hindi naman siya palaging galit o nakaangil, lalo na kapag wala namang rason para uminit ang ulo niya. Kilala ko siya at alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang mga pangit at masasamang bansag nila sa kapatid ko. Papadudot mabilis na lumipas ang taon at nag-mature na kaming pareho ng ate ko. Pero kahit na nagdaan ang maraming panahon at nadagdagan ang aming edad ay hindi pa rin nawala ang closeness namin sa isa't isa. Mapangarapin ang ate ko. Marami siyang bagay na gustong gawin at lugar na gustong puntahan pag nakapagtrabaho na siya. Siyempre, kasama kami sa pangarap niyang yon. Kaya nga laking gulat ko nang may biglang pinagtapat sa amin si Ate Cynthia, Papadudot. Andito na po ako. Nay? Nay? Bakit kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Paano kung hindi iiyak ay may kasalanan ng ate mo sa akin? Nakasabi naman po kayo na may kasalanan ako. Hindi naman ako nakapatay ah. Hindi nga, pero mas malala pang ginawa mo. Ano po ba kasing ginawa ni ate? Ate, anong nangyari? Wala. Wala namang nangyari na na malala. Huwag kang maniwala dyan kay nanay. Masyado lang siyang madrama. Buntis ang ate mo, Agnes. Nagdadalang tao siya. Buntis? Totoo ba yun, ate? Oo. Totoo na buntis ako. Nay, tahan na. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Oo nga, Nay. Para naman kayong ewan eh. Buntis lang naman po ako. Kaya nga, buntis ka kung kailan isang taon na lang ay magtatapos ka na sa kolehiyo, Cynthia. Ano ba kasing nasa isip mo? Bakit ka nagpabuntis? Pasensya na po. Nangyari lang naman Ano nangyari na lang? Ha? May ganun ba? May bigla na lang nabubuntis kasi nangyari na lang. Sigurado ko na ginusto mo rin yan. Pero bakit? Hindi mo na ba kami naisip ng tatay mo? Nakalimutan mo na ba ang pangarap namin sa'yo na makapagtapos ka ng kolehiyo? Tsaka di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, sa inyo ni Agnes na unahin ang pag-aaral bago ang pakikipagrelasyon? Higit sa lahat, alagaan ninyo ang mga sarili ninyo. Na wag yung isusuko sa kung sino-sino lang na lalaki ang mga katawan nyo na walang basbas ng simbahan. Alam nyo ba na malaking kasalanan ng magpabuntis ng hindi kinakasal?
Pananagot na naman po ako ng nobyo ko, Nay. Sa katunayan, plano niya rin akong pakasalan. Ate, may nobyo ka pala? Bakit parang hindi mo yata nabanggit sa akin yung tungkol sa bagay na yan? Pasensya na, Agnes. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng pasensya. Kaya nga po tanggapin niyo na lang na buntis na ako. Na magkakaupo na kayo sa akin. Sa tingin mo, ganun lang kadaling gawin ng bagay na yon? Ano na lang ang mangyayari sa pag-aaral mo? Sige nga. Akala mo yata madaling mabuntis at magkaanak, Cynthia. Pwes, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na hindi. Mauubos ang oras mo sa pag-aalaga ng sanggol. Matrabaho ang maging ina. Anak ko naman po yung aalagaan ko. Hindi naman anak ng ibang tao. Paano na lang ang mga pangarap mo sa buhay? Kalilimutan mo na lang yun, ganun ba? Hindi ko po alam, pero ang prioridad ko lang sa ngayon ay ang magiging anak namin. Isip, mabaging langit. Ay, wala namang problema kung magkaanak ka. Pero bakit naman ngayon kung kailan nag-aaral ka pa? Ay, masisiraan ako ng ulo sa iyong babae ka. Papadudot na sa huling taon na sa kolehiyo noon si Ate Cynthia, 1 taon na lang at magtatapos na siya sa pag-aaral. Ngunit mukhang napornada pa, kagaya ng sinabi ni nanay dahil nga sa nabuntis siya. Malungkot ako at nakisimpatya sa sentimiento ng nanay namin dahil matagal na nilang pangarap ng namayapa naming tatay na makapagtapos kami sa kolehiyo. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Buntis na si Ate Cynthia at napansin ko na nagbago na lang bigla ang mga priority niya sa buhay. Kung dati pag-aaral at paghahanap ng trabaho pag nakapagtapos na siya, sa kolehiyo ang pinagtutuunan ng pansin ni ate, ngunit simula nang nabuntis na siya, ang pag-aalaga na lamang sa kanyang sarili at sanggol na nasa sinapupunan niya ang iniisip niya. At kahit na masama ang loob ni nanay, natutuhan na lang din niyang tanggapin ang bagong kapalaran ng kanyang panganay. Kung ako po ang tatanungin ninyo ay wala namang kaso sa akin ang pagdadalang tao ni Ate Cynthia, lalo na at nakita naman namin na mahal din siya ni Jobert, ang tatay ng kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kung meron man akong tampo kay Ate Cynthia simula nang aminin niya sa amin na buntis siya, yon ay yung niminsan ay hindi niya nakwento ang tungkol kay Jobert. Hindi niya nabanggit sa akin na may nobyo pala siya at matagal na sila. Ang buong akala ko ay wala kaming sikretong tinatago sa isa't isa. Pero hindi ko na lamang pinalawig at pinatagal ang tampong yon nang humingi ng tawad sa akin si Ate Cynthia. At tinanggap ko naman yon dahil alam ko sa aking sarili na hindi ko siya matitiis. 22 anyos noon ang kapatid ko nang ikasal siya kay Jobert. Noong sumunod na taon ay sinilang naman niya ang anak nilang babae na pinangalanan nilang Neri. Isang malusog na sanggol ang pamangkin ko at kamukhang-kamukha siya ng ate ko. Sa bahay pa rin namin sila nakatira habang nag-iipon pa sila ng pera para makapagbukod. Sa loob ng ilang taon ay masasabi ko na namuhay kami ng maayos. Masaya at matiwasay. O walang perpektong pamilya, papadudot, ngunit sa huli, kung meron mang kaming tampuhan at hindi pagkakasunduan, ay mabilis lang din namin na naaayos ang mga yon. Grabe, nakatulugan na ni Neri yung laruan na binili ko sa kanya. Aliw na aliw talaga ako sa batang yun. Marunong magpasalamat at magpahalaga ng mga regalo sa kanya kahit na gaano kamahal, kamura, kasimple o bongga. Pero alam mo, ate, mas bilib ako sa'yo. Bakit naman? Kasi ang galing ng pagpapalaki mo sa anak niyo ni Kuya Jobert. Yung ibang nanay kasi, hindi ko nilalahat to pero
Parang hindi marunong magturo ng magandang asal sa mga anak nila. Siguro kasi, hindi rin sila naturuan ng mga magulang nila nung bata sila. Siguro nga ganun yung iba kaya naipapamana nila sa mga anak nila. Basta ako, sa abot ng makakaya ko, tinuturuan ko talaga ang anak ko ng mabuting asal. Na rumispeto, na magpasalamat kapag may nagbibigay sa kanya na ibang tao. Saka yung maging kontento. Salamat sa pagpapahalaga at pagpapaalala sa akin ng mga ginagawa ko bilang nanay ha. Malaking bagay yung mga sinabi mo kasi minsan naiisip ko lang na, alam mo yun, napapatanong ako sa sarili ko kung sapat na ba ang pagiging nanay ko sa anak namin ni Jobert. Kung tama ba yung pagdidisiplina ko sa kanya o kung sobra na ako, ganun. Wala namang perpektong nanay. Pero lagi mong tandaan na tama at sapat ang ginagawa mo ha para sa pamangkin ko. Nakikita namin yun ni nanay. Kaya nga minsan nasabi niya sa akin na mas magaling ka pa nga raw na nanay kaysa sa kanya. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, pero dapat secret lang namin yun eh. Huwag ka nalang maingay ha. Pwede ba akong humingi ng pabor, Agnes? Sige, ano yun ate? Sana kahit magkaroon ka na ng sarili mong mga anak, mahalin mo pa rin yung anak ko. Ituring mo siya na parang tunay mo ring anak. Sigurado kasi ako na kalalakihan ni Neri at hahanap-hanapin yung pagmamahal mo sa kanya. Ano ka ba ate? Oo naman. Makakaasa ka na hinding-hindi magbabago, hinding-hindi mababawasan at baka nga mas madagdagan pang pagmamahal ko kay Neri eh. Dahil sabi mo nga, pangalawang magulang na niya ako. Agnes! Sino ba? Agnes, anak! Gumising ka muna, dali! Buksan mo tong pinto! Sandali lang po, Nay. Pagbubuksan ko po kayo, sandali lang. Ano po bang nangyayari? Bakit kayo natataranta? Ang ate mo, ang ate Cynthia mo. Ano pong nangyari kay ate? Aalis kami ni Jobert, dadalhin namin siya sa ospital. Dito ka lang ha, dito ka lang. Bantayin mo si Neri, anak ha. Bakit po? Ano nga po bang nangyari kay ate? Bakit niyo siya dadalhin sa ospital? Ewan ko, hindi namin alam. Basta na lang din ako ginising ni Jobert. Ang sabi niya kasi... Ano daw po, Nay? Hindi na raw gumagalaw si Cynthia. Hindi na siya magising. Diyos ko po. Kaya dito ka lang muna ha. Bantayan mo ang pamangkin mo ha. Opo, Nay. Ay, tara na po! Nakapagpatawag na ako, tricycle! Nandyan na. Mauna na kami anak ha. Babalitaan ka na lang namin. Opo, Nay. Sige po, mag-iingat po kayo. Diyos ko. Iligtas niyo po ang ate ko. Papadudod sinugod nila nanay at Jobert si Ate Cynthia sa ospital habang ako naman ang naiwan para magbantay sa anak nila sa bahay. Aandap-andap ang aking dibdib sa kaba at pagkalito, lalo na at bagong gising pa lamang ako noon at naaktuhan ko pa silang natataranta. Pero buti na lamang at natuon sa pamangkin ko ang aking atensyon kaya pansamantala akong kumalma. Kaya lang ay sinong mag-aakala na pagkalipas ng ilang minuto ay makakatanggap ako ng tawag mula kay nanay na siyang magiging dahilan upang gumuho ang aking mundo. Umiiyak pa noon si nanay sa kabilang linya nang banggitin niya ang mga katagang wala na ang Ate Cynthia mo. Patay na siya. Pagkarinig ko noon ay humagulhol agad ako, Papadudot. Nahawa na lamang siguro sa akin ang pamangkin ko kaya umiyak na rin siya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nakasalampa kami sa sahig. Para kasing nawala ng lakas sa mga tuhod ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni nanay.
ni hindi ko masabi sa pamangkin ko na wala na ang mama niya. Namatay sa aneurysm si Ate Cynthia. May pumutok na ugat sa kanyang ulo habang natutulog siya. Sobrang biglaan ang pagkawala niya. Mabilis na lumipas ang 1 taon simula nang mawala si Ate Cynthia at masasabi ko na bagaman nakakausad kami, ay mas marami pa rin ang mga pagkakataon na nalulugmok kami. Minsan ay sabay-sabay naming naaalala si ate at minsan naman ay sinosolo na lang namin ang pagluluksa. Sa bahay pa rin nakatira ang mag-ama niya at si nanay ang nagboluntaryong mag-alaga sa anak nila kapag nasa trabaho si Jobert. Malaking tulong yon dahil hindi kakayanin ng bayaw ko na maging nanay at tatay ng anak niya. Yung anak niyo ni Ate Cynthia, lumalaking bibo at magandang bata. Sigurado ako na kung buhay pa yung kapatid ko matutuwa siya pag nakita niya yung anak niyo. Alam ko na miss na rin niya kayo. Miss na miss ko na rin siya Miss na miss ko na rin si Cynthia. At kahit na 1 taon na nakalipas simula nung mawala siya, parang kahapon lang nangyari lahat. Tanda ko pa nga yung tagpo na sinugod namin siya ni nanay sa ospital. Wala na siyang malay noon at iba na rin yung kulay ng mga labi niya. Ang hirap ang lungkot na mamatayan ng asawa lalo na't maliit pa yung anak namin. Nakakapanghinayang lang din na hindi niya na makikita yung paglaki ni Neri. Kahit naman ako nanghihinayang at nalulungkot din sa nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Ate Cynthia. Nakinuha na siya sa atin ng ganun-ganun lang. Ang daya Tapos ang bata niya pa para mamatay. Sobrang hirap mawala ng kapatid. Sabay na sabay kaming lumaki nun Sabay kaming nangarap. Alam ko naman na mamamatay ang lahat ng tao, pero hindi ko lang inaasahan na sa ganung kabilis kukunin si ate. Kahit na 1 taon nang nakalipas, hindi pa rin talaga ako makausad. Hirap nga rin ako makausad. Lalo na limitado lang yung binigay na panahon na magkasama kami ni Cynthia. Marami akong pinagsisisihan ngayong wala na siya. Sana pala mas niyakap ko siya ng mahigpit nung buhay pa siya. Sana mas dinalasan ko pa yung pagsasabi na mahal ko siya. Mas nakipagkwentuhan pa ako ng matagal sa kanya. Kung alam ko lang na na maiksi lang yung panahon na magkasama kami, di sana hindi na ako naunang natulog nung gabing yun. Sana binantayan ko na lang siya. Jobert, huwag mong sisihin yung sarili mo Kahit na maiksing panahon lang kayo nagkasama ni ate, naging mabuting asawa ka naman sa kanya. At hanggang ngayon kahit na wala na siya nakikita naman namin ni nanay. Alam namin na ginagawa mo yung lahat para maging mabuting tatay sa anak niyo. Sinusubukan ko naman kahit mahirap Kaya salamat talaga, Agnes. Salamat saan? Kasi nandiyan kayo ni Nanay Ines para tulungan ako. Para lalayan ako. Doon pa lang sa simpleng pagtatali mo ng buhok ni Neri, malaking bagay na yun para sa akin Pinapagaan yun na yung buhay ko. Wala yun. Tsaka ganun naman talaga yung pamilya. Nagtutulungan. Maswerte ako kasi naging pamilya ko kayo. At maswerte ang anak namin ni Cynthia kasi nagkaroon siya ng isang mabait at maalagang tita sa katauhan mo, Agnes. Salamat.
Salamat, Robert. At ikaw din. Maswerte rin sa'yo si Neri kasi mabuti kang tatay sa kanya. Salamat. Sigurado ako na maswerte yung lalaki na mamahalin mo. Kasi makasikaso mo, maalaga. Hindi lang si Neri yung inaalaga mo. Pati na rin ako. Ha? Hindi, ang ibig ko lang sabihin itong yung pagluluto mo ng masarap na mga putahe. Wala yun. Walang anuman. Pasensya ka na, na-appreciate lang talaga kita. Salamat. Agnes, Ano yun, Robert? huwag mo sanang masamain yung sasabihin ko ha. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Ha? At kung gaano ka pulang ang labi mo? Wala pa. Wala. Pwede ba kitang halikan? Robert, ano ba? Bakit mo ko inalikan? Ay, pasensya ka na, Agnes. Hindi ko sinasadya. Nawala lang ako sa sarili ko panandalian. Papadudot kapwa namin hindi naasahan ni Jobert ang nangyaring yon at pareho kaming natakot sa kahihinatnan. Kaya naman agad kaming dumistansya sa isa't isa. Bago ako pumasok sa kwarto ko ay nagkapatawaran kami at nagkasundo na kakalimutan namin ang mga nangyari. Kitang-kita ko sa mga mata ni Jobert ang labis na pagsisisi sa nagawa niya at yun din ang eksaktong pakiramdam ko. Aandap-andap sa kaba ang dibdib ko. Pagkasara ng pinto ay hindi pa ako kaagad humiga sa kama. Sa halip ay natigilan pa ako at napasandal sa likod nito sabay sampal sa aking magkabilang pisngi. Naiiyak ako at humingi ng kapatawaran sa namayapa kong ate dahil sa nagawa namin ng asawa niya. Ilang sandali pa ay agad na lumamig ang paligid at mabilis akong ginapangan ng matinding kilabot sa aking buong katawan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung tatanungin ninyo ako kung nagkaroon na ako ng nobyo, sasabihin kong wala pa. Nakatuon kasi ang aking atensyon sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa pamangkin ko kapag nasa bahay ako. Tuluyan ako nawala ng panahon na maghanap ng karelasyon pero pamilyar pa rin naman ako sa pakiramdam ng umiibig. May mga nagustuhan din naman ako na lalaki sa nakaraan at meron pa ngang nanligaw sa akin. Ngunit, hindi ko na lamang pinalawig pa. Ang akala ko ay hindi ko na muling maranasang magmahal pero nagbago ang lahat ng yon nung halikan ako ni Jobert. Bukod kasi sa bumilis ang tibok ng puso ko, nag-init din ang aking buong katawan. Nakaramdam ako ng pananabik at paghahanap sa kanyang presensya. Ngunit nanaig pa rin sa akin papadudot ang labis na konsensya. Kaya naman sinaway ko ang maharot kong puso. Iniwasan ko si Jobert sa abot ng aking makakaya at nilayo ko ng husto ang atensyon ko sa kanya, papadudot. Grabe. Wala na talagang sasarap sa pakiramdam kapag nakalapat ka na sa sarili mong higaan. Ang sarap sa likod ng malambot na kutsyon tapos bagong ligo pa ako. Parang bigla akong inantok ka. Papagod naman kasi itong buong araw ko sa opisina. Parang wala nang bukas.
Ay, kabayo! Uy! Ay, Gwapo ko naman kabayo. Jobert! The one and only. Bakit? May kailangan ka ba? May sasabihin ka ba? Meron eh. Ano yun? Pwede bang ano ba to? Parang bigla ako nahiya. Uy, ano ba kasi yun? Hindi pwede bang tumabi sa'yo? Ha? Pwede bang dyan ako matulog ngayon sa kwarto mo? Siyempre, hindi pwede. Sige na, hindi ako sanay na walang katabi. Masyadong malamig yung higaan ko kasi mag-isa lang ako tapos naiisip pa kita. Sira ulo ka, bakit mo naman ako iniisip? Hindi ko rin alam, basta hindi ka mawala sa isip ko eh. O paano? O payag ka na ha, tabi na tayo matulog. Total, wala naman si nanay. Tayong dalawa lang yun nandito sa bahay, tsaka kabilin-bilinan niya, bantayan daw kita, di ba? Kaya ko sarili ko. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Tara na, uminga ka na rito, tabihan mo na ako. Jobert, tama ba tong... Huwag ka na magalit. Tayo lang naman yun nandito, tara na, tabihan mo na ako. Sige na nga. Pero, isasara ko na muna tong pinto. Ikaw bahala. Usog ka. Pwesto ko yung hinihigaan mo eh. Sorry. Yan. Higa ka na rito sa tabi ko. Sige. Yung tungkol dun sa nangyari no nakaraan. Alin? Yun bang bigla mo na lang akong hinalikan? Oo. Maling-mali na nangyari ang bagay na yon, Jobert. Asawa ka ng ate ko. Tatay ka ng pamangkin ko. Alam ko, pero magagalit ka ba kung aaminin kong ginusto ko yung ginawa ko? Jobert! Ikaw ba, hindi mo ba nagustuhan yun? Alam ko, Agnes, ramdam ko na nagustuhan mo rin yung ginawa ko. Aminin mo na, sige na. Oo. Anong masaya ka na? Oo na, ano? Ano ba yan? Gusto pa ulitin eh. Sige na, para lang malinaw. Sabi ko, oo na. Nagustuhan ko rin yung hinalikan mo ko noon. Nagustuhan ko rin yung pakiramdam. Jobert! Jobert! Ano yun, Agnes? Mali. Mali tong ginagawa natin. Hindi tayo dapat naghahalikan. Bakit wala naman ako nakikitang mali rito? Single ka, single din ako. Kahit na. Gusto mo pa tigilan na natin to? Kung oo, sige, lalabas na ako ng kwarto mo. Ano? Ano, Agnes? Ano? Sagot! Wag. Anong wag? Wag kang umalis. Wag mong tigilan. Papa Dudut, isa lang po ang masasabi ko. Napakahirap talunin ng tukso. Kahit na alam kong bawal dahil asawa pa rin ang ate ko si Jobert at pangit tignan na magkaroon kami ng personal na ugnayan sa isa't isa ay napakahirap pa rin kalabanin ng puso. Pareho kaming naging mahina ni Jobert at hinayaan namin ang aming mga sarili na hanapin ang kalinga at kaligayahan sa bawat isa. Oo, may nangyari sa amin ang gabing yon at masasabi ko na bagaman kinain ako ng matinding konsensya, noon lang din naging masaya at napanatag ang puso ko dahil nahanap ko kay Jobert ang aking pahinga. Habang nasa probinsya pa si nanay at ang aking pamangkin ay sinulit namin ni Jobert ang pagkakataon na kami lang ang magkasama sa bahay. Umakto kami na para kami mag-asawa at pareho naman naming naramdaman ang labis na kasiyahan at pagkakontento. Pinagtapat din sa akin ni Jobert na nahuhulog na siya sa akin at ganoon din naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit habang papalapit ang pag-uwi ni nanay sa bahay ay agad kaming sinampal ng katotohanan na hindi po pwede ang aming pag-iibigan, Papa Dudut.
mahuli tayo ni nanay. Ay, tulog naman na si nanay. Mabilis magising yun lalo na kapag nakakarinig ng kaluskos. Saglit lang. Mag-usap lang tayo, Agnes. Pwede naman tayo mag-usap sa sala, di ba? Bakit dito pa sa kwarto ko? Tsaka, ano pa bang pag-uusapan natin? Dalian mo, gusto ko nang matulog. Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit mo ako nilalayuan? Simula nang umuwi rito sa bahay si nanay, naging malamig na bigla yung pakikitungo mo sa akin. Ano ba nangyari, Agnes? Nagtanong ka pa talaga. Alam nga namang aminin natin kay nanay yung totoo. Eh bakit hindi? Handa naman ako ipaglaban ka, pati na rin yung relasyon natin. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Malito, maling-mali to. Wala ako nakikitang mali sa pagmamahala natin. Mahal kita, mahal mo ko. Tama naman, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na paninindigan natin yung pagmamahala natin. Kaya, huwag mo naman sana akong sukuan. Huwag mo naman akong talikuran na lang basta ng ganun. Nasasaktan ako eh. Ayokong layuan mo ko, Agnes. Ayokong iwan mo ko. Parang awa mo na. Ayoko rin naman na nalayuan ka. Ang totoo, masakit din sa akin na umiwas sa'yo. Kaya nga wag mo na akong iwasan. Pero, paano si nanay? Paano kapag nalaman niya? Paano pag nalaman ni Neri? Ipapaliwanag na lang natin na maayos sa kanila. Sigurado naman ako na maiintindihan nila, lalo na si Neri. Mahal na mahal ka nun. At minsan din niyang nasabi sa'yo. Narinig ko na sinabi niya sa'yo na gusto ka niyang maging mama. Jobert. 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 Mahal na mahal kita, Agnes. Mahal na mahal kita. Pakiusap. Huwag mo na akong iwasan. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin. Diyos ko! Oh, walang iya kayo! Anong ginagawa ninyong dalawa, ha? Nanay! Nay! Anong ginagawa mo sa anak ko, Jobert? Bakit ba hinahalikan si Agnes? Nagmamahalan po kami ni Agnes, Nay. Mahal ko po yung anak ninyo. Ano nagmamahalan ang pinagsasasabi mo dyan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Agnes! Ano bang sinasabi ng lalaking yan? Nay! Ano? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Patawarin niyo po kami ni Jobert. Bakit ka humihingi ng tawad? Dapat ang lalaking yan ang humihingi ng tawad. May pasabi-sabi pa siya na nagmamahalan kayo. Tama naman po si Jobert, Nay. Ano ka mo? Opo, tama po siya. Nagmamahalan po kami. Tayo! Kasira ulo kang babae ka! Nay! Ka, wala kang iya! Ay, tama na po! Huwag niyo po saktan si Agnes! Sinong gusto mong saktan ko? Ikaw? Sige, ikaw na lang sasaktan ko! Halika! Walang yaka! Ay! Teka! Aray! Walang yaka! Sandali lang po! Aray! Ano ba yan? Aray ko! Ay, parang awa niyo na po! Huwag niyo na po saktan si Jobert! Pampadudot, pinalayas kami ni nanay sa bahay niya at kahit na anong pakiusap ko, kahit na anong pagmamakaawa ko na huwag niya kaming paalisin ay tila bingi siya na hindi naririnig ang aking panambitan. Galit na galit siya sa amin at kulang na lamang ay isumpan niya kami. Kinain ko, Papadudot, ang masakit na mga sinabi niya. Masakit sa akin bilang anak na kamuhian at pandirihan ng sarili mong magulang. Ngunit wala naman akong magawa. Hindi ko na maitatama ang mali at yun na ang nangyari. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan dahil tapos na yon. Ang magagawa ko na lamang ay panindigan ang bunga ng aming kapusukan. Yon ang rason kung bakit kami napadpad dito sa Cavite mula sa dati naming tirahan sa Quezon City. Oo, at tuluyan na kaming nagsama ni Jobert kasama ang pamangking ko na ngayon ay tinuring ko ng parang tunay na anak. Pinanindigan namin ang aming pagmamahalan at bagaman may mga gabi na kinakain ako ng matinding konsensya, ay mas nanaig pa rin ang pag-iibigan namin sa isa't isa. Kahit na masama akong kapatid sa mata ng ibang tao dahil pinakisamahan ko
ang dating asawa ng ate ko ay wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin nila. Masaya ako at panatag ang aking puso na si Jobert ang inibig ko. At kontento na ako sa aming pamilya. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Mabuhay po ang inyong programa and more power and God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Agnes. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Huwag sasama ang loob kung tayo man ay tinuturuan ng mga nakatatanda sa atin. Hindi dahil marami na silang nagawang tama, kundi minsan mas marami pa silang nagawang mali at yon ang ayaw na nilang pagdaanan pa natin. Ikaw kabarangay, natuturuan ka ba? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na ng mga matatanda tungkol sa karma? Yun bang lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundong ito na mabuti o masama ay bumabalik sa atin sa takdang panahon? Minsan ay doble o tripleng ulit pa. Kaya naman inihalin tulad ito sa pagtatanim ng mabuting buto upang mabuting karma rin ang anihin mo. Siguro yun nga ang pinagdaraanan ko, kaya naman napasulat ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa inyong istasyon at kay Papa Dudut dahil sobrang nakakaaliw ang mga istorya ng buhay na itinatampok ninyo. Maraming salamat talaga. Ako nga pala si Danilo. Hindi ko totoong pangalan. Taga Taytay, Rizal at nasa 29 years old na ako. Kung babalikan ko ang aking kabataan, noong araw ay masasabi kong nuknukan ako ng sutil. Kaya naman abot sa kabilang barangay ang konsumisyon sa akin ng mama ko. Mahabaging langit, Danilo! Ano ba namang klase itong mga grado mo? Puro palakol! Duda tuloy ako kung makakapasa ka nito sa high school. Ilang beses ko po bang dapat ulit-ulitin na sabihin sa inyo na ayaw ko na nga po mag-aral? Kayo lang yung pilit ng pilit sa akin. Tapos nagre-reklamo kayo na ganyan mga grado ko. Sino hindi magre-reklamo? Ikarekla-reklamo naman talaga to. Tsaka ano na lang ang sasabihin sa'yo ng namayapa mong papa nito, nak? Siguradong kinahihiya ka na nun sa langit. Yan po yung ayaw ko sa inyo eh. Dinadami nyo palagi si Papa wala na nga yung tao. Baka imbis na nananahimik na yung kaluluwa nun sa langit, palagi pang naiistorbo at nangungonsume, kakabanggit nyo ng pangalan niya sa tuwing pinagagalitan nyo ko. Paano hindi ako magagalit? Kagalit-galit naman kasi itong pinaggagawa mo sa pag-aaral mo. Baka nakakalimutan mong hindi ka bumabata. 20 anyos ka na, di ba? Opo. Sa edad na yan, dapat nasa kolehiyo ka na pero hindi ka pa nakakapagtapos ng high school. Ay nako, paulit-ulit naman po tayo eh. Konti na lang po, maiirita na talaga ako sa inyo. Aba? Ikaw pa umiga ng mairita sa akin, ha? Kasi naman po ang kulit nyo eh. Paano ako naging makulit kung kapakanan mo lang naman yung iniisip ko? Tsaka hindi naman ako makikinabang sakali makapagtapos ka ng pag-aaral. Ikaw din naman, di ba? Baka nakakalimutan mo na mas madali makapaghanap ng trabaho yung mga kabataang may tinapos. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala, pero palagi mong binabaliwala yung mga pangaral ko. Hindi ko po binabaliwala. Pero nakakaturete na kasi kayo eh. Tsaka para naman kayong di makaintindi. Ilang beses ko na sinabi sa inyo na ayoko na nga mag-aral.
Ang tanda-tanda ko na rin para pumasok sa eskwelahan. Siyempre nahihiya na rin ako, no? Mas mahiya ka sa akin dahil ako ang nagpapaaral sa'yo. Hindi ko naman po sinabi na pag-aralin niyo ako Tsaka ako makakumpara kayo sa akin sa ibang tao, lalo dun sa mga anak ng mga kazumba nyo na nakagraduate na. Akala nyo naman talaga na pakinabangan nila yung mga tinapos nila. Anong ibig mong sabihin? Yung anak ng kumare nyo, tinapos pagkapiloto pero nasan ngayon? Di ba nasa call center kasi practical daw? Grabing pagsasayang ng pera naman yun, makapagtapos lang siya ng kurso niya na kung tutuusin, mapapamura ka sa mahal tapos babagsak lang sa ganun. Tapos yung isa pang anak ng kumare nyo, IT naman ang tinapos pero nauwi lang sa pagre-repair ng mga gadget sa palengke. O ano masama ron? Wala, pero pwede naman yun matutuhan kahit di ka nakapagkolehiyo Aksaya lang sa pera na pinag-aral pa sila ng ganun, tapos dun lang sila mapupunta. Di ba para namang mas nakakahiya na sabihin may tinapos ka pero di ka sa larangang yun nagtatrabaho? Hindi nakakahiya yun. Dahil anong malay natin sa pinagdadaanan nila, diba? Malay mo, ilang beses sila nag-a-apply ng trabaho na may kinalaman sa kurso na tinapos nila pero walang bakante o maraming kakumpetensya. Kaya nag-iba na lang sila ng pinasukan. Hindi masama yun kasi hindi naman sila nagnanakaw. Tsaka wag mo nga akong bigyan ng katwiran na mas maigi na wag na lang magtapos ng pag-aaral kasi pwede lang yon kung madiskarte ka. Para nyo na rin pong sinabi na di ako madiskarte O buti alam mo. Sakit yun naman pong magsalita. Totoo naman sinasabi ko Napakakupad mo. Hindi ka mautusan sa bahay. Reklamador ka, kulang ka rin sa diskarte. Kaya paano ka aasenso sa buhay niyan? Yun na nga lang pag-aaral mo ang susi. Para kahit paano magkaroon ka ng alas pag naghanap ka na ng trabaho. Ay, ewan ko na lang talaga sa yung bata ka. Baka sa kangkungan ka na lang pulutin pagdating ng araw. Papadudot kung may ibang kabataan na nagkakandarapang makapag-aral, pues baliktarin niyo po ako. Dahil hindi ako yung klase ng kabataan na sabik sa pag-aaral. Pero gusto ko lang pong linawin na hindi ako proud sa bagay na yon ngayong matanda na ako. Pero noong mga panahong yon kasi wala talaga sa puso ko ang kahalagahan ng edukasyon, dahilan kung bakit hindi ko iniintindi ang mga sinasabi sa akin ng mama ko. Kumbaga pasok lang sa kanang tenga at labas naman sa kaliwa ang ginagawa ko. Dahil sa mababang grado na nakukuha ko sa eskwelahan simula nang tumungtong ako ng elementarya at nadala ko na nga ito noong high school ako, ay hindi na ako umaasang makakagraduate katulad ng gustong mangyari ng nanay ko. Pero mapilit siya kaya gumawa ako ng isang bagay para matakasan ang pag-aaral. At makalipas lamang ang 2 buwan ay binalita ko yon kay mama. Anong sinasabi mong tukmul ka? Man naman paulit-ulit na lang po ba tayo? Nasasayang laway ko kasasalita, di naman pala kayo nakikinig. Ay, Ma, bakit niyo po ako binatukan? Nakuha mo pa magtanong? Nakakairita ka! Ano po bang nakakairita sa sinabi ko kung yun naman po yung totoo? Hindi mo ba talaga makuha kung bakit ako nagkakaganito? Siguro nga mahina talaga ang ulo mo para hindi mo pa rin makuha yung punto ko. Grabe naman kayo, ininsulto niyo pa ako. Kakainis ka kasi! Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka para maisip mo pang bumuntis at magkaanak. Hindi mo nga alam kung paano buhayin ang sarili mo? Paanong hindi ko po alam hindi na naman po ako bata. Kaya ko na ang sarili ko at patutunayan ko yun sa inyo. Pwede ba Danilo? Huwag mo nga ako pasikatan ng ganyan. Paanong kaya mo ng sarili mo? Hanggang ngayon ako pa rin naglalaba ng mga damit mo. Patay yung mga brief mo, ako rin na naglalaba. Kailangan nyo pa po ba talagang sabihin yan? Aba oo naman, bakit hindi? Pwede ko naman yan ipagawa sa nanay na magiging anak namin. Total gawain ng mga babae yan. Yan! Diyan ka magaling! Yung iasa sa ibang tao, yung mga bagay na dapat ikaw na mismo ang gumagawa. Tsaka ganyan na lang ba talaga kababa ang tingin mo sa aming mga babae? Tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay? Kasi kung oo ba, hindi ka na rin naiiba sa tatay mo. Manang-mana ka sa kumag na yon. Man naman kung di nyo ako kinukumpara sa ibang tao ginagaya nyo naman ako kay Papa. Baka nakakalimutan nyo na kahit anak niya ako, magkaibang tao pa rin kami. Aba oo naman, kasi
Kasi kahit naman paano marunong mag-alaga ng mga anak niya yung tatay mo. Nabibilinan ko na yon sa inyong magkakapatid nung maliliit pa kayo. Eh ikaw! Kaya mo na ba mag-alaga ng bata? Magpalit ng diaper? Magtimpla ng gatas? Tingin ko kasi hindi pa eh. Dahil mas mukhang alagain ka pa kaysa sa anak mo. Tapos ang lakas pa ng loob mo na sabihin na patutunayan mo sa akin. Bakit po ba imbis na suportahan nyo na lang ako, pinagsasalitaan nyo pa ako ng masakit? Naturingan pa naman kayong nanay ko pero masyado kayong masakit manalita. Nasasaktan ka kasi totoo yung mga sinabi ko. Tsaka paano kita susuportahan hindi mo nga pinakinggan yung mga pangaral ko sa'yo nung araw? Na imbis na pag-aaral mo ang atupagin mo, mas pinili mo ang magkaanak. Apo nyo rin naman po yung magiging anak ko Apo ko nga! Pero sana lang wag na wag mo siyang idadamay sa pagiging miserable ng buhay mo. Kawawa naman kasi yung magiging anak mo. Hindi mangyayari yung bagay na yon dahil magsisikap ako sa buhay. At patutunayan ko sa inyo na aasenso ako, na hindi ako magiging miserable at di rin magagaya sa akin yung magiging anak ko. Alam nyo ma, naiintindihan ko naman kung bakit kayo nagagalit sa akin kasi nga hindi ko kayo sinunod na tapusin ang pag-aaral ko. Pero sana maintindihan nyo na hindi lahat ng kabataan gusto makapagtapos ng pag-aaral. Di lang talaga para sa akin ang bagay na yon kaya huwag nyo na akong pilitin. Ngayon na magkakaanak na ako, gusto ko na lang magtrabaho para kumita ng pera. Bahala ka sa buhay mo! Matanda ka na! Basta, huwag ka lang lalapit sa akin at magsasabi na sana tinapos mo ang pag-aaral mo imbis na nag-anak ka ng maaga! Papa Dudut, aminado ako na wala pa akong alam sa pagkakaroon ng anak at tama naman lahat ang mga sinabi sa akin ni Mama noong sinermonan niya ako. Pero nang mga panahong yon, alam ko sa sarili ko na mas gusto ko nang maging tatay kesa tapusin ang pag-aaral ko. At kahit na nakonsensya pa ako ng bahagyan ng umiyak si Mama, ay tinatagang ko na lamang ang aking loob at sa huli ay tuluyan na akong nawala ng pakialam sa damdamin niya. Para sa akin, matanda na ako para patuloy pa rin niyang pakialamanan sa kung ano ang desisyon na gusto kong gawin sa aking buhay. At para sa akin, Papa Dudut, ay kakayanin ko naman siguro magtrabaho upang kumita ng pera nang sa ganon ay may maipangtustos ako sa aking anak. Kaya nga kahit na hindi masaya ang nanay ko sa nangyari, ay pinangatawanan ko pa rin ang kagustuhan kong magkabibi na noong mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa hindi ko na tinapos ang pag-aaral ko, ay hindi na rin po ako nakagraduate ng high school, Papa Dudut. Sobrang laki ng panghihinayang ng nanay ko dahil 1 taon na lamang ay hindi ko pa raw pinagbigyan. Patuloy pa rin niyang sinumbat sa akin ang lahat ng pera na ginastos niya, pambaon ko at pagbibigay niya para sa mga projects noong araw na nag-aaral pa ako. Bagay na kinainis ko talaga ng husto sa kanya. Sa huli, wala na rin naman siyang nagawa sa desisyon ko na mas piliin ko ang aking anak. Kaya lang inarealize ko na mahirap pala talagang kumita ng pera. Maswerte kami kasi pensyonado ang namayapa naming tatay kaya naman kahit papaano ay may nakukuha ang nanay ko. Namatay kasi ang tatay ko noong nasa 2nd year high school pa lamang ako at kabilin-bilinan nga niya kay Mama na pagtapusin ako ng pag-aaral. May mga nakatatanda akong kapatid na meron na ring namang trabaho pero dahil pamilyado na rin sila ay limitado na lamang ang perang na ibibigay nila sa bahay. At dahil nga sa hindi ko pa kayang makapagbukod noon ay sa bahay ko muna itinira ang aking mag-ina. At naging maayos naman ang relasyon ng nanay ko at ng kinakasama kong si Lena, Papa Dudut. Alam mo Lena, ito payong nanay lang. Total ako na rin naman yung tumatayong nanay mo dahil dito kayo nakatira sa bahay ko. Ano po yan, Ma? Kapag nakakalakad na yung anak mo at matibay na yung tuhod, turu-turuan mo na ng mga gawaing bahay. Hindi kasi porke lalaki, dapat masanay na walang alam sa buhay.
Hindi dapat kalakihan ng apo ko na palaging umaasa sa mga babae, sa mga bagay na pwede naman nilang gawing mag-isa. Yun naman po talaga ang plano kong gawin pag lumaki na po yung anak namin ni Danilo. Na paunti-unti tuturuan ko siya na gumawa ng mga gawaing bahay para may alam naman siya. Oo, kasi yan yung bagay na hindi ko nagawa at naturo nun kay Danilo. Biruin mo ha, 4 silang magkakapatid at si Danilo lang ang lalaki. Siyempre, dahil nga uniko iho, spoiled ng tatay, kaya pinagbawalan ako na paggawain ng mga gawaing bahay. Palibhasa, magkalinyang pag-iisip ng mag-amang yon. Kaya nga lagi ko sinasabi kay Danilo na manang-mana siya sa tatay niya. Medyo napansin ko nga po kay Danilo na ayaw niya na gumagawa ng mga gawaing bahay. Mabilis mag-init ang ulo niya. Tapos pag ginagawa naman niya hindi pulido yung trabaho niya. Kagaya na lang pag naguhugas siya ng pinggan. Madalas masebo pa yung mga hinugasan niya kaya nag-aaway kami. Kaso ayaw din talaga patalo nung anak niyong yun eh. Mangangatwiran pa na sana raw ako na lang gumawa para di na ako magreklamo. Gawain niya talaga yan. Kaya nga puro sakit ng ulo yung daladala niya sa pamamahay na to. Lalo na nung nagsipag-asawa na yung mga ate niya. Siyempre bago kayo dumating ng apo ko sa buhay namin, kami lang dalawa magkasama. Aba hindi ko maasahan ang lintik na yan sa mga gawaing bahay. Mas inuuna pa ang magreklamo kesa tumulong sa akin. Tapos kung gagawa naman magdadabog. O kaya hindi aayusin yung ginagawa. Kaya madalas kami nag-aaway. Akala ko nga magbabago na siya ngayong tumanda na at nagkaanak. Pero para bang naging mas malala pa kasi lahat inaasa na niya sa'yo. Kawawa ka naman tuloy. Ma, bakit kung ano-ano na naman pong pangit na bagay yung sinasabi niyo kay Lena tungkol sa akin? Ha? Ay hindi ah. Wala ko sinasabing ganon. Anong wala? Dinig na dinig ko kayo, nandun pa lang ako sa may pinto. Mahal, hindi mo naman sinabi na uuwi ka ng maaga. Oo, kasi wala kaming overtime. Kaya tuloy nahuli ko kayo na pinag-uusapan ako. Nagkukwentuhan lang naman kami ni Mama. Tapos ako yung naisip yung pagkwentuhan, ganon? Nabanggit lang naman ni Mama. Hindi ka naman namin sinadyang pag-usapan. Pakiramdam ko sinadya nyo kasi kanino ko pa nakakagat yung dila ko eh. Bakit pa kasi apektado ka dyan? Sa totoo naman yung lahat ng mga sinabi ko kay Lena tungkol sa'yo. Di lumabas na rin yung totoo na pinagkwentuhan nyo nga ako. Ay, hindi lang palabas sa pinagkwentuhan. Dahil sinisiraan nyo ako sa kinakasama ko. Anong sinisiraan? Hindi ganun yun, no? Hindi raw, pero kung todo kayo lait sa akin. At ikaw naman, Lena, huwag ka nga masyadong nakikinig sa nanay ko. Alam ko na close kayo, pero sige ka, magiging kamukha mo na siya. Danilo naman, nanay mo pa rin yung pinagsasalitaan mo ng ganyan. Alam ko, pero wala pa naman sa kalingkingan ng mga masasakit niyang sinabi tungkol sa akin yung sinabi ko tungkol sa kanya, di ba? Tsaka sa lagay, pag siya nagsabi ng masama tungkol sa akin ayos lang kasi nanay ko siya. Pero pag ako gumawa nun, masamang anak ako dahil nanay ko siya? Para naman yatang di patas yun. Hirap kasi sa inyo, akala nyo kung sino kayong perpekto. May mga pagkukulang din naman kayo sa sarili nyo. Papadudot, masaya naman ako na magkasundo sina Mama at Lena. Kaya sila close. Pero dahil sa sobrang close nila ay nakakairita na, lalo at idinadaan na ng nanay ko sa aking kinakasama ang mga problema at reklamo niya sa akin. At sa tono pa ng pananalita niya. Akala mo kung sinong inapi, kaya lalong nakakairita. Kahit na nanay ko pa siya ay sinagot ko pa rin siya ng pabalang dahil pakiramdam ko ay napahiya ako sa mga pinagsasabi niya sa kinakasama ko. Simula noon ay tuluyan na akong nawala ng amor at respeto sa nanay ko. Kontrabida sa mga teleserye ang tingin ko sa kanya at hindi na niya pinalagpas kahit na anak niya pa ako. Madalas ay hindi na rin ako sumasabay na kumain sa isang mesa kapag nandun siya. Bagay na napansin nga ni Lena. Pero minsan lang naman mangyari yon. Lalo't maaga akong umaalis para pumasok sa trabaho at madalas ay gabi na akong umuwi. Kung hindi tulog pa ay tulog na noon ang mama ko. Isang gabi nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan ni Lena at marami kaming napag-usapan na mga bagay-bagay, papadudot.
na-late sa cut-off nyo. Oo, di mo ba nabasa dyan? Nag-sorry na lang ako para kunwari may paki ako sa memo nila. Paano nangyari yun? 10 minuto lang naman yung layo ng tinitira natin sa pinapasukan mo. Paano ka nalilate? Ha? Ano kasi? Ano? Ang nilagay mo lang kasi rito sa incident report mo hindi na mauulit. Ano yun? Wala man lang rason. Wala rin namang kwenta na magrason pa kasi nandyan na nga yung memo, di ba? Sige. Balik tayo sa tanong ko. Ano nga yung rason? Bakit ka nalilate? Bakit kasi inaalam mo pa? Kita mong tapos na naman, di ba? Sagutin mo na lang tanong ko. 1, 2. Oo na. Ikaw talaga, no? Ginawa mo pa akong bata. May nalalaman ka pang pabilang-bilang dyan. Danilo, 3. Huwag mo nang hintaying mag-4, makakaltukan kita. Minsan kasi, hindi namin napapansin ng mga kasamahan ko na 8:00 na pala. Tapos napasarap pa yung yosi at kwentuhan namin sa kantin. Ang aga-aga namang chismisan yan. Hindi naman palagi. Anong hindi palagi? Nung nakaraang buwan namemohan ka rin dahil panay ka over break. Tapos magdadahilan ka pa na hindi palagi. Alam mo, lokohin mo na lelang mo, wag ako. Oh, ayan ka na naman. Nagagalit ka na naman. Sige nga, sabihin mo paano ako hindi magagalit habang tumatagal papangit ng papangit tong record mo sa kumpanya nyo Parang kailan ka lang naman nagsimula rito. Baka nakakalimutan mong hindi ka pa nga regular dito pero wagas na tong mga memo mo. Malapit ko na tong ipalaminate at i-display dyan sa dingding ng bahay natin. Sige ka. Grabe naman. Ano yan, wall of shame? Bakit hindi? Mukha naman kasing proud na proud ka pa sa mga memo mo. Kaya i-display na natin para naman makita ng mga bisita ni Mama. Alam mo, kakadikit mo kay Mama, nagiging kaugali mo na siya. Anong sinabi mo? Katono mo na rin siya magsalita. Yung pagganyan mo ba? Yung may nalalaman ka pang display. Ganyan-ganyan si Mama sa akin nun Kadidikit mo kasi sa kanya, kaya nahawa ka na ng ugali niya. Ano namang masama doon? Masama yun, kasi pareho na kayong nakakainis. At kami pa palang nakakainis. Kasalanan ba namin na nagkakaintindihan kami pag tungkol sa iyo ang usapan? Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Wag mong isali yung mama mo rito kasi labas siya rito. Hirap sa'yo, hilig mo mandamay ng iba Bakit kaya hindi mo ayusin at baguhin yung ugali mo, no? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra, pero pamilyado ka na. Hindi ka na binata na pwedeng magpabanjing-banjing sa trabaho mo. Di na pwede yung aalis ka kung kailan mo gusto, lalo na may anak ka ng sinusuportahan. Hindi ko naman kayo pinababayaan May nabibigay ako sa iyong pera tuwing sahuran. Meron nga, pero kulang. Alam mo, di naman ako magrereklamo kung sapat lang talaga Pero mapapanot na lang ako sa kakabudget, hindi ko talaga mapagkasya yung sahod mo. Buti sana kung hindi ka pala hingi ng masarap na ulam. Gusto mo pa palaging nagkakarne. Palibasa wala kang alam sa presyo ng kilo nun sa palengke. Magkaroon ka naman ng pangarap para sa amin ng anak mo. Paano tayo makakaipon para makabukod niyan kung ganyan ka magtrabaho? Please Danilo, ayusin mo naman. Papadudot kahit na nainis ako kay Lena dahil sa dami ng mga issue na sinabi niya sa akin hindi lang sa trabaho kundi sa nanay ko na rin, ay alam ko sa aking sarili na totoo naman ang lahat ng yon. Paiba-iba ako ng mga napapasukan at wala akong naging permanenteng trabaho dahil sa dami ng problema ko. Kadalasan po ay tungkol yon sa pakikisama at minsan kasi sobra-sobra tapos ay minsan naman ay kulang na kulang. Madali rin akong magsawa at tamarin sa isang bagay na paulit-ulit ko nang ginagawa. Kaya nga kahit na anong kagustuhan naming makapagbukod ni Lena ay alam namin na hindi pa talaga kakayanin dahil sa liit at hindi stable na kinikita ko. Tapos imbes na magsikap sa pagtatrabaho at lumakas ang aking loob para mas makapagpatuloy ay na-depress ako. Pakiramdam ko ay naparalisa ang buong katawan ko sa mga problemang binato sa akin ng kapalaran. Kaya naman hindi ako makakilos ng maayos ng mga panahong yon. Papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi na nga ako produktibo sa aking ginagawa ay natanggal ako sa pinapasukan ko ng mga panahong yon. Pero inilihim ko yon kay Lena dahil baka mag-alala siya at mamroblema. Nakiusap na lamang ako sa iba kong kakilala sa dati kong mga pinasukan na bigyan ako ng racket para naman kahit papaano ay may kitain ako, pero alam ko na niloloko ko lamang ang aking sarili dahil hindi matatapatan ng mga barya-baryang kita ko ang sinesweldo ko kada kinsenas at katapusan sa dati kong pinapasukan na kalkulado ko na ang aking kikitain. Kaya naman napansin nyo ng misis ko. Kaya para mapagtakpan na natanggal ako sa trabaho at makapagbigay pa rin ng pera kay Lena nang hindi niya pinagdududahan ay nangutang na nga po ako. Alam ko naman na mapanganib yung ginawa kong yon pero ayoko lang talagang mag-away kaming dalawa. Saka hindi pwede na mawalan ako ng perang pambigay dahil nga may anak kami na sinusuportahan ko. Kaya lang ay lumobo lang ang utang na yon. At umabot na sa punto na hinahunting na ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya wala na rin po akong nagawa kundi ang magsabi kay Lena at tulad ng reaksyong inaasahan ko ay nagalit siya sa akin ng husto, Papa Dudut. Danilo, ano bang pumasok sa isip mo para gawin yung bagay na yun? Marami. Sa sobrang dami di ko na alam ano talaga yung tama sa mga naiisip ko. Kaya nagpadalos-dalos ka na lang sa desisyon mo, ganun ba? Akala mo siguro yun yung tamang gawin, pero hindi mo na naisip yung balik nitong problema sa atin. O ngayon, wala ka na nga trabaho tapos ang dami mo pang utang. Pero nagawa ko lang naman yun para hindi magkulang sa perang binibigay ko sa'yo. Baka nakakalimutan mong panereklamo mo sa akin na kakarampot lang ang sinusweldo ko. Magkaibang bagay naman yun. Kasi itong mga binibigay mo sa akin ngayon, inutang mo pala. Hindi ka ba nakikinig? Ginawa ko lang naman yun kasi nga kailangan... Nakikinig ako at naiintindihan ko ang rason mo, pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin matanggap na kailangan mo pang mangutang pantapal sa sweldo mo kasi nawalan ka ng trabaho. Yun yung punto ko doon, Danilo. Nawalan ka ng trabaho at hindi mo yun sinabi sa akin. Naiintindihan mo ba yung bigat ng kasalanan mo? Oo, pero... Pero ano? Sabihin mo! Natakot kasi ako sa'yo eh. Natakot ako sa kung anong pwede mong sabihin sa akin. Kung ano man ang mga sasabihin ko sa'yo, alam mo sa sarili mo na totoo lahat yon. Hindi naman kita pagsasalitaan ng masakit kung wala akong dahilan, di ba? Pero ikaw ang gumawa ng mga dahilang yon. Tapos silitanyahan mo ako ng ganyan. Kaya nga kasalanan ko talaga yung nangyari. Natakot ako na harapin yung bunga ng mga maling desisyon ko. Natakot ako na marinig sa'yo lahat ng mga pagkakamali ko kasi kilala ko sarili ko eh. Imbis na tanggapin yung mga kasalanan ko at magsikap, madali ako maapektuhan. Kaya nalulugmok agad ako. At yun din ang dahilan kaya naging desperado na ako. Sana iniisip mo man lang kami ng anak mo bago ka naging desperado. Iniisip ko naman kayo. Palagi ko kayong iniisip kaya nagawa ko yung mga bagay na yun. Maniwala ka sa akin, Lena. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Ewan ko, pero malapit na talaga akong maniwala sa mama mo na hindi ka maasahan. Si mama na naman. Alam mo, namumuro na talaga sa akin yung nanay ko na yan. Bakit ka nagagalit sa kanya? Totoo naman yung mga sinabi niya. Saka kumpara sa akin mas matagal ka nang nakasama ng nanay mo kaya kabisado na niya yung ugali mo. Oo nga, pero hindi pa rin tama na sinisiraan niya ako sa'yo. Hindi ka niya sinisiraan. Ikaw ang sumisira sa sarili mo. Pwede ko naman kasing hindi paniwalaan yung mga sinasabi niya dahil araw-araw nagbabago ang tao para sa ikabubuti niya. Pero hindi mo yung magawa sa sarili mo. Sa katunayan, puro na lang sa ikasasama mo at ng pamilya natin yung mga ginagawa mo. Sabihin mong hindi, patunay yung mga memo mo sa dati mong trabaho sa mga violation na pinaggagawa mo. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Siguro nga tama kayo ni Mama na masyado kong sutil at hindi maaasahan.
Ewan, personalidad ko na siguro. Akala ko noon walang makakapagpabago sa akin kasi kahit nga mga pangaral ng nanay ko hindi ko sinusunod. Sabi niya mag-aral daw ako ng mabuti para makapagtapos ako pero inayawan ko kasi nahihirapan ako. At tingin ko hindi para sa akin na pag-aaral. Pero mas nahihirapan ako ngayong maghanap ng matinong trabaho. Dahil prioridad ng mga ina-applyan ko yung mga may tinapos. At wala ako noon. Kaya nga pakaisipin mo yang mabuti dahil hindi mo na mababalik yung nakaraan. At kahit na magsisi ka pa at magmukmok, wala ka nang magagawa. Alam mong hindi yan ang sagot kundi magpakatino at magpatuloy. Pero kung hindi mo talaga kaya, hayaan mo akong tulungan ka. Ako na magtatrabaho, ikaw magbantay sa anak natin. Papadudot para akong binanlian ng kumukulong tubig na sinundan ng isang balding punong-puno ng yelo dahil sa mga sinumbat sa akin ni Lena. Lahat kasi yon ay totoo at para bang natapakan noon ang aking pagkalalaki. Kasi wala naman akong nagawa, alam ko na pag ako lang ang dumiskarte ay lalo kaming mababaon sa utang. Nung ako pa nga lang mag-isa ang nakakaalam ng problema ko ay para bang masisira na ako ng ulo. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng kinakasama ko ay nagsikap ako sa paghahanap ng trabaho. Pero pinag-isipan ko rin naman kung siya na lang muna ang pagtatrabahuhin ko dahil mas madiskarte at malakas ang loob niya kaysa sa akin. Hindi nga nagtagal ay pumayag akong mamasukan si Lena at kapag rest day niya ay ako naman ang rumaraket. Pinatos ko na talaga kahit na anong pwede katulad ng pagtatao sa mga tindahan, pagiging delivery boy or waiter sa mga catering event. Lahat ng yon ay ginawa ko para makapag-ipon ng pambayad sa aking mga utang. At hindi yon lingid sa kaalaman ng nanay ko, Papa Dudu. Ma, pwede ba mag-usap tayo? Anong pag-uusapan natin? Kita mo nagbabasa ako ng pocketbook eh. Mamaya na lang po kayo magbasa. Importante po kasi to. Ano ba kasi yun? Kagabi po dun sa birthday party ng kumari nyo. Alam kong nandun kayo kasi nga kumari nyo yung kumuha sa catering namin para sa party nila. Andun nga ako. O tapos? Anong o tapos? Manaman naglolokohan ba tayo rito? Oo. Naglolokohan lang tayo rito kasi hindi ko maintindihan yung tinutumbok ng usapang to. Ano ba kasi ang gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi yung inaabala mo ang pagbabasa kung lentik ka. Tinatawag ko kasi kayo kagabi doon dahil isa ako sa mga waiter. Pero hindi nyo man lang ako pinapansin. Nakailang tawag ako ng mama pero di kayo lumilingon. Napansin na nga ako nung katabi nyo at sinabihan kayo na tinawag ko kayo pero umiling lang kayo at kumain. Inisip ko na lang na baka wala kayo sa mood makipag-usap kaya nagtrabaho na lang ako. Pero pagdaan ko ulit sa likod nyo, narinig ko na nabanggit ng katabi nyo yung pangalan ko. Kasi nga raw nakita niya ako na nag-waiter sa catering service tong party na yon. Pero sabi nyo, hindi ako yon. Na wala kayong anak na gano'n ang trabaho. Tama ba naman yun? Sa ayaw ko lang na pag-usapan yung tungkol sa'yo kaya gano'n na lang sinabi ko. Tinatanong ko kung tama ba yun kasi nakaka-insulto kayo Para sa akin tama yon. Kasi yung mga taong yon, sigurado akong pagtatawanan ka pag kinumpirma ko na ikaw nga yun at ganun lang ang trabaho mo. Kaya sinabi ko na hindi ikaw para matapos na agad ang usapan namin. Tsaka kung nainsulto ka, kamusta naman yung nararamdaman ko bilang nanay mo? Akala mo yata hindi masakit sa akin na pagtawanan ng ibang tao yung hanap buhay mo. Kasi maliit yung kita, ganito ganyan. Lalo alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko ang lahat para mabigyan ka ng mabuti at maayos na kinabukasan. Hirap sa inyo! Inuungkat nyo na naman yung nakaraan Ang problema rito yung pagtanggi nyo sa akin na anak nyo. Bakit ka nagagalit sa bagay na yon? Kasalanan ko ba? Nahirap akong ipagmalaki ka dahil sa ugali mong yan? Kung yung pagiging sutil ko nung araw ang sinasabi nyong ugali, nagbago na ako. At nagsisikap na ako ngayon para sa pamilya ko, ma. Dapat lang naman talaga na magsikap ka. Dahil nabanggit sa akin ni Lena na marami ka raw pinagkakautangan na kailangan mong bayaran. At lahat ng yon ay kagagawa ng padalos-dalos mong desisyon sa buhay. Kahit nanay mo ko sumuko na ako sa ugali mong yan.
Hindi mo ako masisisi kung ganito ako sa'yo ngayon. Para sa akin, pambawi ko to sa lahat ng konsumisyon na pinaranas mo sa akin nung araw. Kumbaga gusto ko na lang na hindi mangonsumi sa'yo. Lalo na't nandyan naman na yung kinakasama mo. Kawawa nga lang siya kasi ang bata-bata pa baka tumanda agad kung hindi ka magbabago. Alam mo Danilo, imbis na umiyak-iyak ka dyan o magtampo-tampo, mabuti pang gawin mo pagtuunan na lang ng atensyon ng buhay nyo. Magsumikap ka para makabayad ka sa mga utang nyo. Magpakatino ka sa pagtatrabaho para matustusan mo ang mag-ina mo. Patunayan mo sa akin na responsable ka na. Baka sakaling magbago ang tingin ko sa'yo at maipagmalaki na kita. Papa Dudut, alam kong masakit ang mga sinabi sa akin ng mama ko. Pero wala naman akong magawa dahil lahat ng yon ay totoo at tagos sa buto. Kasalanan ko naman talaga ang mga maling desisyon ko sa buhay kaya naging pangit ang resulta nito. At ang masakit pa ay karamay ko pa sa mga kamalasang yon si Lena at ang aming anak. Pero ayoko nang malugmok at patuloy na kaawaan ng aking sarili sa sitwasyon na kinasasadlakan ko. Sa halip ay nagsikap ako para makabangon. Hindi nagtagal ay nakaipon naman kami ng pera ni Lena na pambayad sa mga utang ko at pinangako ko sa kanya na hindi na ako basta-basta gagawa ng desisyon na hindi siya kinukonsulta. Marami po akong natutunan sa mga karanasan ko sa buhay na dinala ko nitong tumanda na ako. At kasama na nga doon yung mga hindi pagpapasaway sa mga magulang natin. Dahil posible nila tayong bawian pagdating ng panahon. Pero hindi naman ako tuluyang kinahiya at tinakwil ng mama ko and in fact, maayos ang relasyon namin ngayon dahil pinatunayan ko sa kanya na seryoso na ako sa pagbabagong buhay para sa ikauunlad ng aking sarili. At yun naman ang pinaka-importante. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.